Yun, welcome everyone sa ating weekend charting part 1. So, ito yung ating stock request for the week. So, naka-feature dyan dito sa ating Facebook. Ito yung ating Facebook group na public. Kaya dito tayo nagpo-poll. So, if you want to join us, just click the description sa ilalim ng link or i-search itong Facebook group na to. Baka yung ibang group mo naka-post dyan. At yun, makikita nyo yung ating poll. Pwede kayong mag-join dyan. Andyan din yung mga updates, mga news, summary of news, and others, no? Meron din tayo diyang mga courses at libreng access sa Discord. Ayan po, kaya mag-join kayo sa Facebook para ito, makuha niyo yung ating link papuntang Discord. At kung gusto niyo ng free ebook, ayan, may free ebook din tayo. At click nyo lang dyan, may instruction dyan, no? Mga testimonies from our students, meron din. Okay, so simulan natin ang inyong mga stock request. So, nasama rin na natin yan. At ito ang part 1. Okay? So, unahin natin ang Pure Gold. Pure Gold. So, hopefully, okay na si Investa ngayon. Okay, so Pure Gold chart twice muna. Yan, meron tayong mahabang downtrend. Lately is nakalaya sa downtrend. Ngayon, breakout dun. At ngayon naman, parang gusto niyang gumawa ng reversal or uptrend. Kaya lang, nasa lower level, no? Kung totoo yung trend na yan, actually okay to. You know? Breakout to, no? Sa lower swing low going down. Okay to breakout to dito. Breakout. Malinaw na malinaw. May volume. Yes. Ang ganda rin ng candle hammer. Slightly may resistance dito. Kasi nandun ang MA200 tapos doon nag-console last time. So pwedeng mag-consolidate yan dyan and then breakout. Pag yan nakalaya dyan, di kung tutuloy niya, no, kung susundan niya tong technicals niya, malamang-lamang baka dito yan, mga 36. Okay, pero syempre hindi straight line yan, no? Pero yun ang structure ng chart. Ito strong din, no? Pullback tas balik, so dapat breakout yan para bullish. 56, okay din, actually ganda ng chart, no? Sa FA naman, Pure Gold, check natin kung may earnings na. Wala pa, no? Negative, positive, at positive. May dividend siya by May 29.9. Okay. Check natin kung ilan ang yield. 0.9. 3%. Pwede. Baka yun ang reason or isang pwedeng catalyst. December at saka May. Pwede. By the dip. Kung babagsak si Pure Gold, no? Ang kanyang mababa. Net profit 5%. Mababa to. ROE baba. Debt goods. Current ratio goods, no? Book value 32. Ang price niya is 27, so below book value, so definitely undervalued to. Yun lang, pangit ng earnings, below consensus. Pero this 2025, ang forecast sa kanya is 22%. So let's see, mukhang maganda yung forecast. And forward PE 8, historical is 18, negative 2 SD. So sobrang cheap talaga. Target price is 40. Tayo, nasilip natin is the chart is mga 36. Pero okay lang. Pwede nga yan sa 40. Sobrang layo lang. Pero why not? 43% upside, all buy. So, goods talaga. 4% yield. Kasi nga twice, no? Isang December, isang January. So, isang 0.86 at isang 0.97. So, sabihin natin 1.8. 1.8. Oh, malaki ah. Yun, mga 6% sa actual.
Okay, so goods. So far, pure gold buy on dips kasi wala ako nito, no? Hindi ko masyadong type ang consumer, pero pwedeng pag-isipan kapag bumaba mga 27. Or malay natin, 25, 26, diba? Pag nakakabili kayo, hold lang kasi breakout lang sa trend line sa swing low. Okay. Next natin is SM. SM. Ayun. SM. Hindi pa tapos. Parang pure gold rin pero hindi pa tapos yung swing low. Ayan, consolidating dito, swing low. Ang gusto natin dyan ay huwag mabasag to by near 770 or 760. At kung ano ka naman, kung tawag dito, aggressive, pwede mong unahan dyan sa 770, or kung defensive, pwede mong antaying mag-breakout dito. Parang si pure gold, no? Dyan. Breakout sa trend line. Sa mga 800 na yun. Susukatin, malaki ba yung mawawala? Mga 2% lang naman. No? At least yung safe na packet na yun. Kasi ito, hindi pa packet. Pwede pa ito magbutas. Ayun, no? Ano pa siya? Bearish pa. Yun nga. Puro aggressive lang yun yung bibili sa 770. Okay? Pero SM, may buyback. Kahit iwanan mo ng 5 taon, o safe na safe ka dyan. Wala lang dividends. Liit. 9 pesos lang. So, medyo lugi sa pag-aantay. Ayun, 1% nga lang. Okay, so that's SM. Pero, pwede kung volume naman. FA, ganda ng net profit. Mataas, parehas. Okay din. So, walang problema sa ratios. 500, book value. Above consensus ang earnings. So, goods ang FA. Kaya nag-buyback sila. Ang target price is 1411. 14 pala. Yun, sobrang cheap nito. Pwede to sa SM kung long term lang din. Lahat ng ratings buy, 4 na or 43% upside. Nga lang, walang dividends. No? Yun lang ang issue. Honest issue. Pero may dividends yan. Lumipad na yan. Okay, that's SM. Next is Ali. Ali. Ayun, nagko-conso dito. Tama lang yung guhit natin dati. Sabi natin, most likely magko-conso yan dyan by as low as 20. Hindi ayaw mag-dip sa 20 hanggang 21 lang. Parang SM din, hindi pa siya totally recover. Hindi pa bullish. Pero nasa support ka na. Pag ito binutas, next support is 19. No, so hopefully, mag-create na yan ng support dyan. Pero same with SM, kahit iwanan mo ng 10 taon yung pera mo, hindi mo mawawala yan sa Ali. Hindi yan magdi-delist. Hindi rin yan mababankrupt. No? Malabo. Baka mga 1% chance lang. Black Swan. Okay? So, safe na safe ka dyan. Yun nga lang, antayan na matagal yan. Eh, kung wala ka naman paglalagyan ng pera mo, di mo naman gagamitin, o di pwede yan dyan. Okay? So, that's Ali. Ayan, kumakapal na yung volume. Oh. May nagbibilihan na. Nga lang, locals. Pero okay yan. Dividends, maliit. 1% lang din. FA, ang ganda rin ng earnings. Above estimates. Ayun, okay din. Walang masabi sa ratios. PE, sobrang cheap din. 75% ang upside niya. Target price is 39. 3 buys ang accumulate. Kahit gano'ng maganda ang FA nito, probably ito mga walang dividends. Kung maganda ang dividends niyan, pinagagawa na yan.
Okay, pero so far, long-term volume, not a problem. Next, SMPH. SMPH, same with Ali, no? Parehong-pareho. So, kung kayo may gusto mag-SMPH, yan. Buy as low as 22. Okay. Mukha naman siyang, ayan, hindi pa siya nakakalis sa kanyang swing low. At kung aggressive ka, yan, bili ka na sa 22, 21. Kung defensive, antayin mag-breakout dito sa trend line at doon pumasok. Okay. Actually, ano yun, trick. Ayun, akala mo breakout, tas balik. Pero okay lang yan. SMPH yun eh. May buyback din. Sa FA niya, ayun o, all buys din. 2% ang yield. Tama ba yan? 123.34. Sukatin natin. 1% lang din to. Ayun, pare-pares lang silang mababa. Above estimates din ang earnings. Walang masabi sa ratios. Sobrang cheap. 62% ang upside mo. Target price 37. So far, yung tatlo nating chinart is lahat ay magaganda. Pure Gold, SMPH, Ali, SM. So far, panalo lahat, no? Waiting game lang, no? Antay ka lang talaga. Pero hindi ka malulugi sa mga yan kung time lang ang pag-uusapan. Next is TEL. Isa ring magandang stock. Puro lahat nasa ilalim. Pero TEL is different story, no? This one is going up. Ayan, kita nyo naman, going higher. At currently is nasa support. Okay. So, good rin yan kasi nasa support. Yun. So, yan ang kanyang trend sa short term. Hindi lang maganda yung mga huling candle kasi puro doji sa taas. So mukhang gusto pang magbutas. Anyway, kung magbubutas yan, support will be here. Dapat lang wag niyang basagin yan, no? 1,250. Kung bibili ka, initial buy lang yan dapat kasi, di ba? Ito yun, no? Dapat yan, head and shoulder. Kung shoulder talaga yan, dapat yan mabasag. Tapos saka ulit yan naakyat doon. Okay. Ang target dapat niyan is sukatin natin. Oh, malaki yan. 12%. Kung head and shoulder yan, 12%. Ayun ang target niyan. 1,550. Okay, medyo masyado lang malaki yung head and shoulder, parang hindi natuloy. Anyway, let's see. Kung range naman siya, dito ang resistance mo, no? Actually, yan talaga ang pinakamalapit na resistance kung magre-range trade yan dyan. Ayan. Okay. So, yan. First tranche, pwede dyan. Second tranche, 1,250. Okay? No problem dito kasi ito yung sinasabi nating undervalued pero malaki ang dividends. Current dividends niya is 7 or 8% na, di ba? So 8% na isang hold, tatlong buy. So hindi ka luging magantay dito kasi babayaran ka naman yun ng 8% per annum. Yun nga lang medyo mababa ang earnings compared sa estimates. Pero okay lang. Bayad naman. 1.7 ang target. 1.7. So mababa pa yung 1.5 natin. Goods din lahat. Medyo mataas. Okay lang yan. Ganyan talaga ang telco. Cheap pa rin. And yun. Walang masabi. Maliit ang upside kasi malaki yung dividend yield. Kung papansinin nyo sila, yung tatlong nauna mga nandito, di ba? Pero ito nasa taas. Tapos nagko-correct. Ayan.
Tel. Ayan, correcting. Next is Converge. Ito, ibang story, no? Ayun, no, lakas, oh. Converge. Converge kasi sobrang laki ng earnings, ang layo. 'Di ba si Tel medyo daples. Ito sobrang layo kumpara sa estimates, no? Kaya all buys, buy on weakness, may upside kang 5% na lang, 20 pesos ang kanyang target price. So, ganoon talaga pag malakas yung stock, maganda ang FA, late na ng upside, no? Pero may 2% yield ka naman. So far, goods lahat sa FA. Sa TA na lang tayo. Sa TA, ganda ng breakout. Parang isang malaking cup and handle. Kaka-declare lang ng DIBS 2%. So, ang masasabi natin is buy the dip. Diyan. Year 17. Pwede yan mag-range dyan and then, yun. Diba? Kung nakuha nyo yan dito, alam ko sinabi ni Sir Sakto sa live charting. Kung nakuha nyo yan dito, 16%, 14%, not bad. Bullish ang chart. Ayun, kitang-kita. So, goods talaga. Okay, so yun lang for part 1. Congrats sa mga kumita. Next part, ito naman tayo mga second liners. Okay, so yun lang. Thanks for watching at kita-kits. Part 2, don't forget to share this video sa mga groups nyo. At if you want to join our Discord ng YouTube subscriber, just click the join here, subscribe button. Yun, nandun tayo nakatambay.